Dinggin ninyo ang lahat ngayon, ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseyo kay Jesus, Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na yaon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang Lunes ng umaga po sa inyong lahat. Lingunin naman po natin yung mga kapatid nating nasa ating paligid. Sabihin po natin, God bless you. Good morning and God bless you. Ayan. Ano po mas pipiliin nyo? Yung nagregalo o yung niregalo? Kung papipiliin po kayo, ano gusto niyo po? Yung nagregalo o yung niregalo? Yung tataa. Ay, Father, yung regalo na lang. Eh, bihira naman magregalo yan eh. Minsan yung regalo na lang, baka hindi na maulit. Ano. Bakit ko naitanong ito? Dahil ang Ebanghelyo po ay nagtatanong sa atin ng tapatan at tahasan. Kanino ba tayo lumalapit? Sino nga ba yung hinahanap natin? Ang Diyos? O yung mga pwedeng gawin ng Diyos sa iyo? Sino nga po ba talaga, o ano po nga ba talaga ang nais nating matanggap? Si Jesus, ang Panginoong Jesus Nazareno, o yung mga himala na pwede niyang ibigay sa atin o kasagutan sa ating mga problema? Yung totoo.
Tingnan niyo po yung ebanghelyo. Pariseo, eskriba. Sabi sa Panginoon, Guro, kung maaari po, pagpakitaan niyo naman kami ng palatandaan mula sa langit. Palatandaan mula sa langit. Ano sinasabi po doon? Yung mga himala, kagilagilalas na pwedeng gawin ng Panginoon. They were after seeing and witnessing and receiving favors from God. Hindi nagustuhan ng Panginoon ang kanilang sagot. Dahil yun ay sumasalamin na ang gusto lamang nila, kaya hinahabol-habol siya yung mga pwede niyang gawin para sa kanila. But they were not after knowing and encountering Him bilang isang Diyos na nagkatawang tao. Kaya pansinin niyo po sa bandang huli. Pansinin niyo sa bandang huli. Ano sabi ng Panginoon? Yung mga tao sa Ninibe, pupunta rito at huhukuman kayo, paparusahan kayo. Bakit? Yung mga tao sa Ninibe, isang lugar po iyon sa Old Testament. Pumunta si Jonas. Si Jonas po ay isang propeta lamang ng Diyos. At si Jonas ay nangaral sa mga taga Ninibe na sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ano ginawa ng mga taga Ninibe? Nakinig sila kay Jonas at sila ay nagbago ng kanilang buhay. Ganun din naman yung sinasabi sa Ebanghelyo ng mga taga-Timog. Pupunta ang reyna ng mga taga-Timog doon sa lugar na iyon at sila ay paparusahan. Bakit kanyo? Yung mga taga-Timog pumunta pa doon para makinig sa salita ng Diyos. At ano sinasabi doon? Di hamak na higit kay Jonas ang naririto ngayon. Sino yon? Si Jesus. Pagpapakita lamang po talaga na they were not after the Lord, knowing Jesus and encountering God. They were after something else. Isa pong paalala sa atin para suriin, ano ba yung dahilan natin? Bakit tayo nagdarasal? Bakit tayo nagsisimba? Bakit ba tayo nagiging deboto o nagdedebosyon? Tayo ba ay para lamang sa makukuha natin sa Kanya at hindi talaga siya? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sino mga magulang dito? Taas ng kamay. Mga magulang. Ano mararamdaman ng magulang? Kung ang mga anak ninyo, mapapansin ninyo, ang gusto lang nila, baon, regalo. Ang gusto lang ng mga anak ninyo, ay ang gusto lang kung ano yung matatanggap nila sa inyo. Pero, wala silang galang sa inyo. Lapastangan pa nga eh. Lalapit lang sa inyo, kakausapin lang kayo, dadalawin lang kayo pag may kailangan. Di ba masakit? Sana ako pinupuntahan nila. Sana kinukumusta nila ako. Sana hindi lang yung pagkatanggap ng tulong ko, hindi agad sila aalis. Sana makipagkwentuhan pa sa akin. Sana kumustahin ako. Di ba masakit po yun? Na ang gusto lang ng anak ninyo, yung kanilang matatanggap sa iyo, pero parang walang malasakit at nakalimutan ka na. Kung masakit po iyon bilang mga magulang, can you imagine God? Ang lubos at ganap na nagmamahal sa atin. Kung tayo lumalapit lamang sa Kanya, dahil gusto natin ng himala, gusto natin ng sagot, gusto natin ng solusyon sa lahat ng ating dinadaanan, pero hindi talaga siya ang pakay natin. Gayong ang totoo, pag natanggap at nakamtan mo ang Diyos, natanggap mo na ang lahat, higit pa sa pangangailangan mo. Sana naririto tayo, nagdarasal tayo, para sa Kanya, para sa Panginoong Jesus Nazareno, hindi sa kung ano paman ang ating hinihintay o hinihingi sa Kanya.